Hi! What's up kaibigan? Ito ang Mahiwagang TV na maghahatid sa inyo ng mga kakaibang kwento, mga misteryo, hiwaga at mga kakatuwang pangyayari. Sa bidyong ito, ating tatalakayin ang punong kakaiba sa lahat. Nakarinig ka na ba ng punong dumudugo? Ito ang ating bida ngayon, ang punong kakaiba. Ayon sa pag-aaral na ang punong ito ay dumudugo at ang punong ito ay walang iba kundi ang Dragon Blood Tree o kilala sa tawag na Dracena Draco na native sa Socotra Archipelago na parte ng Yemen. Sa Arabian Sea matatagpuan. Tinatawag itong blood tree dahil sa kulay pula nitong dagta na animoy dugo ng tao. Ang Dragon Blood Tree ay ginagawang varnish at ginagamit din itong toothpaste buhat pa noong 18th century. At dito rin binababad ang mga metal para sa magandang kulay nila. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, baka pwedeng pakipindot ng subscribe button at bell at palike na rin ang video. Ang Dragon Blood Tree ay kakaiba at natatangi ang itsura dahil sa makapal at hugis nitong malapayong na mga sanga at dahon. Ang mga dahon nito ay makikita mo lang sa mga dulo ng mga batang sanga. At alam nyo ba na sabay-sabay na naglalagas ang mga dahon nito kada 3 taon o 4 na taon, kasabay ng pagsibol uli ng mga dahon at doon sila magmamatured. Napakaganda rin ng bulaklak at bunga nito. Lumalabas ang mga bulaklak nito tuwing buwan ng Marso na kulay puti o berdeng mga bulaklak. At ang bunga nito ay maliliit na parang berries at naglalaman ng 1 o 4 na buto. 5 buwan bago mahinog ang bunga nito at kapag hinog na ang bunga nito mula sa kulay berde papuntang itim at magpapalit ng kulay na orange at yun ang hudyat na hinog na sila. Kalimitang kinakain ito ng mga ibon at yun na rin ang paraan para maparami sila at maikalat sa iba't ibang lugar ng bansa. At kulay dugo rin ang kanyang katas, dahilan na tawagin itong Dragon Blood Tree. Pinaniniwalaan na dugo ng dragon ang lumalabas sa katas ng puno, kaya tinatawag itong Dragon Blood Tree. At ginagamit ito bilang pangtina sa medisina at sa lahat ng uri ng sakit. Halimbawa na lamang ng mga sugat, nagtatai o nagtatai ng dugo, sa may mga lagnat at marami pang iba. Ginagamit din ito bilang stimulant at pampalaglag, astringent, at ginagamit din ng mga ugat sa panggagamot sa mga rayuma. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakishare na rin sa iyong kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless.